and mom ko, pareho silang nag-work. So they were very busy with their careers. So kami, naiiwan kami palagi sa house. They would give us the things that we need, but those are just material things. That's why it came to a point na parang may kulang. So naghahanap na rin kami ng love and time. We had a new neighbor. Siyempre, gwapo. So, naging crush ko siya, naging mag-boyfriend kami. But because masyado kaming bata that time, tinago namin yan sa parents ko. My parents didn't like him for the reason na manginginom. He smokes 2 packs of cigarette a day. And then, kung saan merong away, kasama siya talaga dun sa gulo. Nagkaroon din siya ng maraming kaso. Meron siyang murder, may gang rape, may carnapping and robbery. At the age of 18, I found out that I was pregnant. Sabi niya, padala na lang ako sa Amerika kasi ayaw talaga nila na magsama kami ng lalaking nakabuntis sa akin. Kaya lang, mga after 2 weeks, yung parents ng nakabuntis sa akin, they came to the house, they talked to my parents. I thought, yun na yung pinakamasayang buhay ko na finally, I will be with the man I love. Kaya lang, pinaka-malungkot nun was, na-discover ko na merong isang girl involved. Another problem that I discovered was, he was hooked with shabu. Tapos palala na siya ng palala. Until it came to a point of, I didn't know what to do anymore. God's timing was really perfect. Kasi yung sister-in-law ko, she was the one who was attending a church. So, in-invite niya yung buong pamilya. I was at my most miserable point. Dumating ako dun sa church na yon. I was not expecting anything. But I didn't know. It was the turnaround of my life. The pastor gave a very beautiful message, and that's when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Alam mo, pag uwi ko, yung asawa ko, mas lumala pa siya eh. Kasi mas naging lulong pa siya sa bisyo niya. Parang lumalayo siya sa akin. Lumalala yung problema ko. Pero ako, ang ginagawa ko nun, mas nagsuspend ako ng time sa Panginoon. Until there was this one girl, yung pinakamasakit sa lahat ng mga naging karelasyon niya, yung when I discovered about it, inamin niya kaagad yon. Pero ang sabi niya, oo kami, pero okay lang ba na antayin mong hiwalayan ko siya? There was a period of like 1 year when I tolerated the affair. May time din na parang in the middle of the night, pagtatawag yung girl kasi she works abroad. Papakinggan ko yung usap nila. I miss you. I love you. If you ask me if it's painful, it's very painful. But I also learned how to surrender everything to God. I said, I will continue to love my husband. Tigilan mo nga ako. Kakaliri ka. So, yung forgiveness, pinakita ko yun sa kanya araw-araw. I want an annulment. I don't want an annulment, Danny. Bitawan mo. I'm praying for you. He kept telling me na hindi na niya ako mahal, na mas mahal na niya yung babae niya. Siraan ka na talaga ng ulo! Until totally iniwanan na niya kami. That's why we separated for 3 years. Nag-live-in sila ng babae, pero, aside from that girl na pinili niya over me, nagkaroon pa rin siya ng involvements with other girls. Pray na sila ng pray nung small group nila na magkabalikan kami. Kapag natutulog kami nung kinakasama ko, very consistent. Nagigising ako siguro mga 1 or 2 in the morning. Tapos lagi kong iniisip, ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa asawa ko? Ito ba yung babaeng pagpapalit ko sa pamilya ko? Dumating din kami sa point na nung away ng babae dahil gusto niya magpakasal kami, nagda-drive ako, nakarinig ako ng boses na para sabi sa akin, kung para wala kang problema, patayin mo na lang yung pamilya mo. Dahil ayoko yung annulment, dumating siya isang gabi. And then, lasing na lasing siya. Kwarto! Sa kwarto! Yung dalawang anak ko, akala nila maglalaro kami. Nakita ko yung asawa ko, hawak na niya yung baril niya. I was just praying,
So I knew na si God na lang ang bahala. Yung pangalawang anak ko, tumawa siya ng sobrang lakas na yung tawa pala na yun yung pumigil sa asawa ko. Gumawa na ng paraan ng Panginoon na talagang malagay ako sa isang sitwasyon na wala na akong ibang pupuntahan kung hindi ang Panginoon sa pamamagitan ng aking asawa. I received a phone call. Danny? Sabi niya, puntahan mo ako dito sa Batangas. Ngayon? Kasi meron akong warrant of arrest. Sabi ko, bakit anong nangyari? May kaso akong frustrated homicide. Sunduin kita. Hindi ko matawagan yung ka-live-in partner ko noon dahil hindi kami in good terms. Nag-aaway kami that time. Pag uwi namin, trinato ko siya na parang walang nangyari sa amin the past years. Inesikaso niya ako ng isang pag-aasikaso ng parang walang problema ng mag-asawa. So, doon ko na-realize na hindi nasiraan ng bait yung asawa ko. But talagang pinakita niya lang na mahal niya ako sa pamamagitan nga ng grasya ng Diyos sa buhay niya. Tapos, nung isang Tuesday, ginulat niya ako, sinabi niya sa akin, sama ako sa'yo sa Dawn Watch. Sabi ko, sige. So that's when he started to pray. And I saw him for the first time. Iyak na siya ng iyak. Parang sabi ko, Lord, eto na yung answer sa prayer ko. So sa Holy Spirit touching him, touching his heart. So, sinubukan ko magdasal ng galing sa puso. Ang unang lumabas sa bibig ko, sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, tulungan mo ko. Tapos sinabi kong pagod na ako. I thank God because he was suddenly a changed man. Di na siya nagmumura, di na siya naninigarilyo. Basta ang gusto na lang niya noon was to pray, to read the Bible, to spend time with me and my 2 kids. Yun yung tinuro sa akin ng Panginoon. Ang Panginoon lang, sapat na sa akin. So, doon ko naramdaman yung totoong pagmamahal. And sa kanya ko naramdaman yung totoong pagpapatawad. The best thing that Jesus did for me was when he restored our marriage, when he changed my husband to who he is right now. Ang Panginoon kaya niya kahit na gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. And He is a God who can transform lives. Kasi pag tinignan ko yung buhay ng asawa ko na napakasama, pero binago niya. Ginawa niyang isang alagad ng Panginoon, ginawa niyang isang pastor. God is also amazing because now He used our story para maka-encourage kami ng mga couples na may dinadaan ng malaking problema. Ginamit niya yon para ipakita namin sa kanila na walang imposible sa Panginoon. Ang isang pinakamaganda rito, laging merong binibigay na pag-asa ang Diyos na may experience namin yung totoo palang kaligayahan sa buhay at yun yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at pagkakaroon ng tamang relasyon sa aming mga pamilya. This girl! Yeah. What's wrong with you? Parang ganun talaga yung feeling ko, diba? But you know, obviously, it's such an amazing story, no? But there